ang oras na yan. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at orihinal. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon.
Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Number RH. Nagbabalik po kaya mo sa DZRH sa bahagi ito natin programa. Ating pakinggan ang ating happy, healthy at iba pa. Partner Cory, go ahead. Siyempre mga kababayan, napakainit. Init! Ang sabi nila, kapag lumampas ang temperatura sa 36 degrees, 36 degrees centigrade, it's already high risk para sa mga seniors. Lako. Kahit 32 to 34, grabe ng sobrang high risk na rin para sa mga seniors yun. Kaya take note mga seniors, lalong-lalo na yung mga nanay na may mga sanggol. Yeah. Hindi nyo alam yung mga sanggol, sila ay very sensitive sa dehydration. Hindi nyo alam na dehydrated na inyong mga anak and it can lead to death. Talagang delikado ang mga sanggol pag dehydrated. Kaya ang ating special poster ngayon ay kontra-init tips. Laban sa init. Bakit kailangan mag-hydrate? Ating katawan, kailangan natin ng 8 hanggang 10 basong tubig araw-araw. Bawal ma-dehydrate. Kasi pag ma-dehydrate po tayo, ito ang mangyayari. Okay? Magkakaroon tayo ng headaches. Hihina ang katawan. Mahihimatay po tayo. Tataas ang blood pressure. Tapos talagang sobrang hina ang katawan. Ang sabi nila, body weakness. At pwede po kayong mag-collapse. Okay? Ang human body or the human being, pwede po tayong to survive, pwede po tayong survival rate po natin na walang tubig ay 3 hanggang 4 na araw. Pero pag lampas ng 3 hanggang 4 na araw na walang tubig, mamamatay ka na. Wow. Kaya ganun kahalaga ang tubig. Ngayon naman sa pagkain, ilang araw o buwan pwedeng tumagal ang isang tao na walang pagkain, na hindi kumakain talaga. O ibig sabihin prolonged fasting. 3 to 4 months lang. Ha? Ganun lang? 3 to 4 months pwede walang pagkain kung meron tayong tubig. Kung meron tayong tubig. Pero kung tingnan mo naman ang tubig, 3 hanggang 4 na araw, delikado na ang buhay mo. Lako. That's why we need... Lalo na mga seniors, hindi nila nararamdaman kung dehydrated na sila o hindi. Okay. Ano kaya ang thumbs up para sa atin kung umiinom po tayo? Mataas ang enerhiya po natin. Pangalawa, gaganda ang ating kutis. Pangatlo, gaganda ang ating digestion.
yung ating Digestion, elimination. Mhm. Kasi pag wala tayong tubig o kulang sa tubig, magkakaroon po tayo ng constipation. Ayun, kaya pala dahil reklamo. Okay, Aray, tapos pag meron tayong tubig sa katawan o well-hydrated ang ating katawan, focused at alerto po tayo. Yeah, tsaka ang pag-inom ng tubig, kahit hindi ka nauuhaw, Yes, uminom ka pa rin. tama. Huwag kang maghintay na inuuhaw po kayo. Kasi yung iba, di ba, partner Cory, parang hindi pa uhaw na sa bilad sa araw, mainit, hindi umiinom. So, pagka ganun ng temperature, kahit nasa loob ka ng bahay, kahit idle ka, kailangan uminom ka pa rin. Oo, kada oras. Lalong-lalo na kung pupunta ka sa CR. Paglabas mo sa CR, isang buong basong tubig ang dapat inumin mo. Wow, ang dami. Tsaka, Alam mo, partner, sa golf, ano? Oh. yeah, Pag hindi ka umiihi, that means kulang ka sa tubig. tama. Kailangan uminom. Partner, paano naman yung mga naihi? Okay lang. Okay lang yung ihi ng ihi. Okay lang yung ihi ng ihi. Basta inom ka ng inom. Okay. Ito yung mga cooling tips natin. Avoid going outdoors 9 a.m. hanggang 4 p.m. Kung pwede. Uy, lalo na ngayon, ha? Balik na. 4 Yan, p.m. dehydrated na. Teka. Wear a sunblock, SPF 35. SPF Correct. 35. Dapat may sunblock. Kailangan may sombrero, meron tayong payong, at kung pwede, walk in the shade. Huwag sa ilalim ng init ng araw. Ito, pag sobrang mainit ang katawan, pwede po tayong foot bath. Kailangan malamig ang tubig. Malamig. Kailangan mag-foot soak po tayo. Food. Malamig, ha? Okay. Tapos, ito, ang mga water-rich foods, buko juice, watermelon, cucumber, singkamas, kangkong, celery, tomatoes, lettuce, melon, carrots, at zucchini. Zucchini. Kuha ko. Kaya pala ganyan ang putis mo, ma'am. Kain ka ng kain ng zucchini, carrots. Ayan. At mga lettuce. Dami pa lang. Para sa water-rich. Oh, ma'am. That positive thought. Yan ang positive thoughts. Ano I yun? am so cool. Cool na cool ang ating ageless beauty. Tama ba, ma'am? Nasa mid ko. Ating Sobrang tubig naman yan. Ang dami Sobrang nagmamahal tubig. sa'yo, ma'am. Ganun lang ang yan. ating Okay. positive thought ay I am so cool. Cool na cool ako. Yeah. Palakpakan natin. Thank you, Ma'am Cory. Okay. Yan ang ating happy, healthy, di ba, sa araw na ito? Abangan nyo yan sa Facebook page ng DCRH. Kaya mo yan. By the way, maraming salamat sa dumadami mga followers ng Facebook page ng DCRH. Kaya mo yan. Sa oras natin, 4:50 ng hapon, magki-quick break lang tayo. Nakikita ko na si Yusef J. Layug. Nandiyan na sa ating Zoom. Pagbalik natin, makakausap natin si Mr. E. Love Bus himself. Si J. Layug. Standby po mga kaibigan. We'll be right back. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes.
kaming mga teacher, hindi pa kami nakukonsulta, no? Katulad nung iba pang mga policies ng DepEd na sinasabi naming top-down at hindi nagmumula doon sa ano ba yung problemang dapat solusyonan, no, doon sa ating mga eskwela. Kahit anong school calendar pa, talagang darating ang bagyo, ang lindol, no? Pero sa kalagayan natin, alarming yung meron tayong 165,000 classroom na kulang. Hindi na institutionalize na yung mga online classes kasi nga hindi kayang i-accommodate ng eskwelahan, no? Pag tignan mo yung transportation table, pag nakakuha ng 60 yung estudyante, pasado na siya. Magiging 75 na yon sa mismong actual grade niya. In a way, nilulunok na lang talaga ng mga teachers natin yung pride namin no, na parang ang sama-sama ng loob namin na makakapasa tong batang to pero alam namin na hindi siya natuto. Buwan na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa... Kayang-kaya mo! Kayang-kaya mo! Very soon. Nagbabalik po ang programang Kaya Mo Yan sa DZRH. Congratulations nga pala sa DZRH. Number 1. Hindi lang sa Metro Manila, but buong bansa. The latest Kantar survey. Congratulations. At alam mo, Emer, we're going on our 6th year here, ha? Oy, congratulations. Kaya mo yan. Going 7. 2019 to 2026. Pagdating ng June, July, 7th year na ang DZRH. Kaya mo yan. Yan ang baby. Pakilala mo na pare ang ating special guest, paring Emer. Pakilala mo na ating special guest yan. Napakasaya namin kagahapon. Nag-launch po kami ng iwas. Taas pamasahe. Siya ang presidente ng Dream. Alam niyo ba yung Dream? Alam niyo ba yung Electric Dreams? Yan po yung mga developers of renewable energy for advancement. Yan ang Dream. Nagkasama-sama po sila ngayon. At alam ko nagkakagulo kayo para gusto nyo magkaroon ng electric. Ito na po, si Attorney J. Layo. Pasok, Laigo, text. Welcome. Magandang hapon po. Jay. Jay Layo. Good afternoon, Emmer. Ricky, good to see you again. And of course, Ma'am Cory, good afternoon po. Yes, tell us more about this e-bus, e-love bus, Jay. Opo, well, yesterday, ang Basic Energy Corporation, kasama po yung ibang mga kumpanya, no, ay naglunsad po ng kanilang program kung saan ino-offer ho nila sa mga bus operators and bus drivers itong electric buses, no? And kung sumali ho sila dun sa program ng Basic Energy, wala na ho dapat isipin yung ating mga operator, no? Lahat ho electric na. And after 5 years, they will own the bus, no? At wala silang kailangang puhunan, no? That's the very first problem. Wow. So, ang gagawin lang ho nila, mag-sign up sa program, tapos bahala no ang Basic Energy dun sa puhunan, at after 5 years, they can now own the bus. Wow. Who are qualified? NCR? Pwede bang sa probinsya, Jay? Well, pwede ho probinsya. Ang requirement lang ho from operational standpoint, dapat ho yung rota na pinapaikutan nila, minimum ho may 9,000 pesos a day revenue. 9,000 pesos a day. Opo. Yun ang dapat na minimum na kita. Opo, yung rota, no? Magkano ba magkano ba, Jay, ang pasahe? Well, iba-iba ho ang pasahe sa iba't ibang lugar, no? Pero yung 9,000 no, hindi ho yan malaki, no? It's an average revenue of a bus route, no? So hindi ho problema, no? As soon as if they see na alam niyo ho yung paggagasolina na or diesel ng buses ngayon napakamahal, saksakan na mahal, no? Correct. But if you convert now to electric buses, na wala na kayo isipin na cost ng diesel. So maganda ho yung programa ng Basic Energy. Does it come with the charger, a charging system, Jay? Well, part of the program is that magtatayo po ang ASEN, no, yung Ayala-owned company, ng iba't ibang charging station sa buong Pilipinas, no? So yung mga rota ho ng mga buses na ito
meron ho silang charging stations dyan na ilalagay. At tuloy-tuloy rin ba ang mga LGU support dahil kailangan pamalita sa mga ibang Metro cities at Manila lang ba yan? municipalities yan? No, kahapon ho, nagsimula na una na ho ang San Juan, no? Nandun ho si Mayor Zamora. Binigyan na ho siya ng 3 e-buses, no? So the objective is sana ho lahat ng mayors isipin nila at hindi ho limited sa buses lang, pati jeepneys ho kasama. Okay. No? Yeah. So meron din ho jeepney fleets ang Basic Energy po. Ano yung And how, go ahead, Cory. yung pamasahe? Yung pamasahe ho is again regulated by LTFRB, so we follow the rates, no. Basta ho ang requirement to make it economically viable, yun nga ho, minimum 9,000 daily ang kanilang rota. Correct. Jay, how big are these buses? Anong capacity? Iba-iba ho ang capacity, no. I've seen yesterday at the launch, meron hong bus na good for 20 people. Meron din ho yung bus naman na isa, mas malaki ho, 30 to 40. So yung 20 people, ideally 20 people sa mga, pwede rin sa mga subdivision yan. Opo, Yes. opo. Meron Diba? na kami dito. Di ba dyan sa village mo, e-bus ba yan na Cory sa village mo? Sa Alabang? Trike. E-trike. E-trike. Yes. Kasi yung 20, go ahead. Sa Boracay po, lahat sila e-tricycle na. Dapat naman. You know, I remember, Jay, during our time when we shut down Boracay in 2017, Boracay, we said, tanggalin na lahat ng mga kumukonsumo ng gasolina dyan. And today, it has become a reality. Ang mga trike, puro electric, at I think mga shuttle, no? Jay, ngayon, na tumatahak dyan sa Boracay, puro electric na, no? Lahat po Kaya ang Boracay Island, very quiet. It's so quiet when And you no take pollution. the main road. Yeah, And no pollution. pollution free. Oo. Ang problema na ng Boracay, dumadami na masyado ulit yung tao. Hindi na susundan, Jay, yung capacity, maximum capacity level. Well, that's a good sign. Kasi during our time, sabi, limit, it's a good sign, but it still has to be managed because we said then, in 2018, na this must be enjoyed by future generations. So that move electric is really a good. So now, alam ko, Jay, sa Bacolod City, where my wife's from, yung main avenue na Lacson, nawala na jeep doon. Puro bus na doon, na mga, alam ko, mga electric din yung iba doon, na Jay. So, marami ng mga success stories, no? How big is this program you want to do? Do you want to reach also Visayas and Mindanao dito, Jay? Yes, Ricky. Actually, meron na ho sa Mandaue. No, meron na hong electric buses. Itong basic. No? So, sana ho, buong Pilipinas, no, we convert. No, as early as 2011, I've been saying dapat ho, nag-electric na tayo noong unang panahon. No? Hopefully ho. Baguio. City of Baguio, parang nag-umpisa na rin sa Baguio, no? Jay? Opo, pati Baguio, no? You can imagine kung Baguio ho, wala ng jeepney na pollution, no? Ganda, tahimik Malinis. talaga. Okay, Cory, go ahead. Yung mga malalaking provincial bus lines, ang lalaki nun. Meron bang e-version nun? EV version? Meron po. Ang ino-offer po ng Basic Energy, iba-ibang sizes po. May mas malaki ho silang bus size, no? At kung makikita niyo ho, maganda ho yung itsura, no? It's something you can be proud Meron of. kaming pinalalabas ng mga pictures si Emer. Nakita ko nga, napakaganda eh. Opo. Napakaganda ng mga buses. And I guess you can also charge while you're riding. Yes, no. Yesterday ho, sinakyan ko ho siya. Sinakyan ko. Napakalakas ho ng aircon. Air condition. Meron hong... Isip po, may aircon pa, oh. Oo, may unit na may air condition. Yung jeepney ho, pwedeng hindi aircon din, no? May ganung modelo din sila. Okay. Ay, made in China or Korea? The battery technology po made in China. But yung katawan po niya, gawang Pilipino po yan.
Meron din kayong mukhang tunay na jeepney. Opo, Para meron hindi po. mawalang kultura natin. Yes. Meron po. Yung jeepney models nila, mukha akong jeepney talaga. Ayun. Without the pollution. Without the pollution. Yeah, without minor. May nagtatanong na dito kaagad sa chat. Meron bang wifi yung mga e-bus? Dapat meron. Jay. Pwede hong lagyan, actually. No? Kasi electric. And the requirement, alam mo, yung panahon din namin yung DICT na gano'n ng EDSA. No? Hindi naman kailangan yung masyadong powerful na wifi. Yung ano lang, para lang makapag-chat, gano'n. I guess in the future, this electric love buses would also have their own Wi-Fi. Kasi always want to be connected. Yan ba, Jay, pwedeng via beep card? Can they pay via beep card? Ganon? Pwede po, no? Yan po, depende na ho dun sa operator ng bus, no? So he can put in technology that he wants, definitely. Kasi like my son, he takes the train. Yes. Nagte-train siya mula sa Dr. A. Santos LRT station hanggang Taft sa DLSU. And then he goes back to LRT Taft and then transfers to the MRT to Makati. Beep card pa rin yun, no? And then it takes the P2P back to Alabang. Lahat via beep card. He doesn't have to carry any cash, Cory. Can you imagine that? He just has to load this beep card. Galing. Yes. Yun ang kabataan ngayon eh. Yun ang Go ahead, Emmer. Yes, Attorney J, kamusta naman being a president of talagang developers of renewable? Kwento nyo nga ang holistic na buong Pilipinas yung mga renewable industry natin. Opo, alam nyo, Emmer, nung unang panahon na tinayo namin to noong 2019, ay wala akong naniniwala sa renewables, no? Galit na galit ho. Even during my time, no, at the DOE in 2011, galit na galit ang mga pro-conventional, no, yung coal and oil, no. But now things have drastically changed, no. So what we did was we gathered all the private sector participants, lahat ng RE developers, no. And we formed the DREAM, no. Ito yung DREAM is an advocacy group na pinupush namin, sinusulong namin yung renewable energy sa Pilipinas, no. And proudly we can say iba na ho panahon ngayon, no. Ngayon ho hinahabol na ho ang RE. No? Lahat po talaga gusto niya renewable na, no. Nagbago na ihip ng panahon. Opo. Galing. Nag-uusapan namin yung solar. Meron kayong solar-powered vehicle one day? Yes, that's very possible. Ang Shell po has that prototype before. But I think for people like us, no, it's more solar rooftop system or sa household, no. Ako po proudly I have 6 kilowatts, no, in my bubong, no. And I'm able to cut my electricity cost by 10,000 a month because of my solar rooftop. Yeah. I told Jay nga, kasama-sama yan sa community development, pati social housing, pabahay, kailangan meron ng libre naman ang araw eh. Hindi gamitin natin to para sa lahat. Hindi, tsaka sa Pilipinas, Jay, no, correct me if I'm wrong, but grabe ang exposure sa sun sa Pilipinas. Maganda po yung irradiation. Irradiation, correct. And I noticed the cost of solar has been going down. Mas really drastically. Affordable. Opo. Masyado na mababa. In fact, no, once upon a time, noong panahon ko in 2011, ang solar farm po, ang cost niya is 9.68 pesos per kilowatt hour. No? Ngayon po, dun sa auction ng DOE, 4.4 pesos na lang ho per kilowatt hour. Wow! So, mababa na ho yung kuryente. Meron nga akong kaibigan, Cory at Emel, no? Attorney J. Yung kanyang solar panels, Korea, nasa wall. Yes. Meron pa siya yung parang tarpaulin. Wall. Tapos meron pa siya yung pwede mo i-roll out na tarpaulin. Parang tarpaulin na gano'n, Kapag wala ng araw, ibabalik mo na ng gano'n. So, our televiewers, our listeners,
maraming inquiry about that. Sabi ko, there's so much to choose from. It has become affordable Diba? para magpakabit sa bahay. Cory, go ahead. No, yun lang ang tanong ko kasi sa dami ng init ng araw dito, itong pinakakayamanan po natin. Yeah. Totoo. And I guess that the battery technology, Jay, is also improving fast, no? Mas madali na mag-charge ngayon ng mga battery. Di kagaya ng bumaba araw. na ho. Bumaba na din po ang presyo ng solar with battery, no? So hindi kahit ko lahat, no, magkabit na ho kayo para mas matipid. Correct. In fact, in the technology for golf carts, for example, because I'm at the Riviera Golf Club now, nagkaroon kami ng meeting. May mga golf cart dito naka-lithium na. Imbis na yung Jay na 6 na baterya, isa na lang. At naging magaang at naging friendly sa damo. Ganun na nangyari sa magagaang na golf cart kasi isa na lang. At napakadaling i-charge. At napakatagal ng buhay. Yeah. So it's moving fast. No? Right. Pati yung How is the government support to the electric mobile industry? Ang pamahalaan, no, nagpasa naman ho siya ng electric vehicle o electric vehicle program. No? Meron ho siya. No? At nagtatayo siya patuloy ng mga infrastructure natin, yung actually yung tao. Yung tao ang challenge, no? Yung mag-shift. Yun yung kailangan. Wala nang choice ngayon. Napakataas ang cost ng fuel. Tama po. No? So kailangan talaga mag-shift na ho tayo. O magbisikleta na. Emer, nag-ano yung signal ko. So okay. Okay. Go ahead, Emer. Yes, Sir Jay, aside from that, ang dami-dami natin. May wind energy, meron pa tayong mga hydro, mga renewable natin energy. Kasi ang gusto natin, ang bayan natin, at least mga 35% renewable energy natin. At tulungan natin yung grid natin. Kamusta po ngayon, di ba? Meron 2030, sinabi si Senator Pia kahapon. Opo, ang goal po ng Pilipinas, 35% dapat ng lahat ng power plants by 2030 ho, dapat renewable na yan. No, so far nandun ho tayo, no. Patuloy ho tayong nagtatayo ng renewable energy plants. At tawag ko diyan big show, no. Biomass, geothermal, solar, hydro, ocean and wind. Big show, no. Sa mga panahon po na ang idol nila si Ike Losada, the big show. Yun na ho ang isipin nyo. No? Hindi ko kilala yun. Hindi ko naabutan yun. Ang naabutan ko lang, That's Entertainment. Si Ma'am Cory, tawa-tawa, So madaling alahanin. Madaling mag-remember big show. Yeah. Yan ang sinasabi niyo po. Biomass is very important. Alam niyo ito sa subdivision sa aming lugar ngayon. We are waste. Lahat ng waste namin, to wonder kami. Yan ang proyekto namin. Gusto namin maging resource to waste to wealth. Ang dami-dami mga leaves pwede compost. Yes, to energy pwede rin. Kailangan mga Pilipino, gawin natin lahat. Lahat ng mga energy pwede natin meron yung programa po kayo dati yata, alam ko, Sir Jane, when you were USEC, yung mga waste, palit programa sa tindahan, parang ganun yata yun. Opo. Ngayon po, ang Department of Energy, may program ho siya, may auction ho siya to convert municipal solid waste to power. Waste to energy. Waste to energy po. Waste to energy. Opo. So pwede na ba under our Clean Air Act, Jay, mas lenient na ba ang gobyerno sa waste to energy? Well, sa technology ho ngayon, hindi na dapat issue ho yan. No? Yes. Nag-improve na ho ngayon, especially in Japan. No? Yun yung pinaka-model. Ang Japan ho, yung waste-to-energy plant yan, nasa gitna ng Tokyo. At walang problema. Walang problema sa pollution. Malinis. Malinis, maayos, no? At wala hong amoy at lahat ng municipal solid waste to ay nagagamit for electricity. Anong ginagamit I remember
Nawawala. Nawawala si Chairman. Anyway, talagang, Cory, you were saying? Ang tanong ko, anong ginagamit ng gobyerno ngayon sa bawat LGU? Yeah. Well, ngayon po lahat kasi ng kuryente natin ay national in scale, no? Meaning nagtatayo sa iba't ibang lugar, no? But hinihikaya to lahat ng LGUs na magtayo sila ng sarili nila. No, halimbawa po si Mayor Nancy no, siya ay pumirma ng kontrata with ASEN na magtatayo ng solar panels sa lahat ng bubong ng Makati City buildings. Tama. Oh, okay. It's a good start, no? The same also goes for Pasig City Mayor Vico, no? So nagsimula na ho sila, no? So sana lahat ng ating mga public buildings magtayo sila ng solar, mga LGUs, no? Solar rooftops po. Very good. Yeah. Proyekto yan. Talaga. Very good. Very good. So, sana first solar car. Kaya lahat po kayo nanonood, globally, mga Pilipino, bumalik na po kayo, mag-invest kayo sa ways to lahat ng sa energy. Makakatulong ang publiko sa proyekto ng gobyerno sa green energy. Well, madami po, no? Unang-una, sabi ko nga yung pagtatayo ng sarili ng solar rooftop, malaking ginhawa po 'yan, no, sa gobyerno kasi may pressure to build a lot of power plants, no. But if you have your own sa bahay nyo, ay maibsan yung pressure sa gobyerno, no. Number 2 again, I've been advocating solar electric vehicles, no. Kasi every time na may sigalot sa Middle East, palagi na lang tayo nag-aayuda. Tama. Pag nag-tweet na naman si Trump, si Presidente, yan. So, alam niyo, 2011 pa lang, reliant na tayo sa oil. No? We should have diversified. No? Sa mga may kaya naman move away. Yeah. Move away. At saka alam niyo, ang electric vehicles mas mura pa sa your standard cars. No? Compared to yung iba-ibang brands, surprisingly, no, mas mura yung mga Chinese electric vehicles, no. Maayos sila. Opo. Mas makumura ba yung EV or full electric cars or electric vehicles kesa sa hybrid? Well, ngayon in my case, I'm driving a plug-in hybrid, no. In other words, pag naubos yung aking baterya, I can shift easily to gasoline, no. Pwede naman yun. Pwede ng electric vehicle, no? Kailangan na total, full. Pero kailangan mahaba-haba yung kilometers. Kasi kung malayo-layo pupuntahan nyo, kailangan mahaba yung kilometer use, no? Your capacity ng electric vehicle. Yan lang ang kailangan bantayan sa full EV, Cory. How long it will extend. Kasi but I know for a fact, like the Ayala Group is also planning to put up more charging stations, di ba? Yeah. Jay? Meron na. Parang kataya pa nga dyan, di ba ako nagkakamali? Meralco, di ba? Parang ganun. Meron ako nabasang ganun na dapat yung ibang mga... bawat mall merong charging station? Meron na rin po. Not just in the mall, di ba, Jay? Along the road. That's right. Kung may gasoline station, meron ding charging station. Tama. Hindi ka na kailangan magpunta sa mall. Dapat, parang sa US, merong charging station outside the mall, nasa parking. Kaya opportunity sa mga entrepreneurs. Magtayo na po na kayo ng electric charging stations. Kailangan po that's the other thing. Yeah. Kaya maganda negosyo yan. Tama. Well, anyway, we've taken so much of your time at alam na, we're winding up. Nasa iyo opportunity, Jane, magbigay ng huling mensahe sa ating mga tagapakinig, tagapanood at sa ating nasa YouTube at sa Facebook page ng DZRH Kayaman. Go ahead, Jay. Yeah, salamat po. Alam niyo sa ating mga kababayan, no, wag ho kayong mabahala dito sa mga gulo na nangyayari sa Middle East, no. Ang nakakatuwa po ang Pilipinas, at the end of the day, may sarili ho tayong resources, no, energy resources. As I mentioned kanina, the big show, no, biomass, geothermal, solar, hydro, ocean, and wind. No, gamitin lang ho natin ang sariling atin, palawakin natin, no. At someday hindi na ho tayo reliant, no, diyan sa gasolina, sa langis, no. Kasi wala naman ho tayo niyan at the end of the day, no. So
sana ho ang lahat ng ating mga kababayan mag-shift na kung pwede, no, sa electric vehicle at magtayo din ho kayo ng solar rooftop system, no? Yeah. At of course, sa pamahalaan, sana ho bigyan natin ng incentives ang ating mga kababayan para ho magtayo, no, ng solar rooftop at bumili ng electric vehicle. Hey, thank you, Attorney Jay Tayog. Maraming salamat. And we'll keep in touch sa updates sa industry. Thank you po. Salamat po. Cory, thank you. Ricky, thank you, Emmer. Thank you. Thank Alright, you, sir. oras natin 5:16. At may babatingin ka pa, Cory, bago tayo magtapos. Shout out lang kay Ben Chan ng Bench. Oy. Congratulations in advance para sa kanyang Bench show. Yan ang hinihintay ng lahat. Congrats. Shout out din kay Cathy Salimbangon ng Organic Acai, the number one health drink ng Pilipinas, dito sa Pilipinas. Available na daw sa online, sa Lazada at TikTok. Yun lang, binabati ko lang. Congratulations, Basic Energy, Rafi B, and Carrie De Venecia. Magaling kayo talaga. Dati ko po dyan. Tutulungan namin kayo, tayong lahat. Thank you, thank you. At salamat sa mga nakinig at nanonood sa atin yun. Tandaan nyo, tuwing Sabado, alas 4 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon. Ako po si Chairman Ricky. Ako po si Cory Quirino. I'm Emmer the Generous, Magno Gingon. At sa programang Kaya Mo Yan. Bye! Kaya mo. Kaya mo yan. Kaya mo. Laban lang. Kaya mo yan. Tinesting, sinuri,